Okay, hello once again. This is your Highland Travelers. Good afternoon, good morning, good evening, whatever time na nare-reach po kayo ng aking video mga ka-traffic. Well, another blessing na naman that we are live in kicking this day. Alright, during Typhoon Christine, yan, malakas yung ulan. And nakita ko yung mga kapwa nating food delivery riders. So shout out sa mga followers natin out there, mga food delivery riders mostly na based po dito sa Baguio City. Okay, maraming salamat po sa inyong support and maraming salamat din sa pagbibigay sa amin ng information dun sa mga ginagawa ng mga kapwa nating drivers out there. Okay, warning po sa mga gumagawa nito na pag kanilang coding days is pinapalitan yung kanilang plaka. Naku po sir and mama, mas malaki po yung violation po niyan. Wag na wag po niyong gagawin yan kasi, naku po, imbis na pinaghihirapan nyo, mapunta lang sa traffic violation. And sa mga food delivery riders din dyan na mahilig gumawa ng mga traffic violation, naku po, iwasan nyo po yung traffic violation ha. Sir and ma'am, araw-araw tayo sa kalsada, diyan tayo nakikita and alam nyo na ang ating ginagawa. Okay? So hoping po that each and every one of us is in safe condition. Okay, balik tayo dun sa ating topic. During Typhoon Christine, napakalakas ng ulan. And makikita nyo naman, yung mga food delivery riders natin during this time, lumalakas po kasi yung mga order and yung mga customer din natin, kagaya natin minsan, is nakadepende tayo para makarating sa atin yung food natin na kailangan natin. Yung mga medicine na kailangan natin. Okay? Or mga needs na binibili natin online para lang makarating sa atin. Ito yung mga sacrifice po ng ating mga food delivery riders despite of poor weather condition or road condition, and most likely mas malaki yung chance na ma-involve sila into vehicular traffic accident. Ganyan po yung sacrifices nila. Ngayon, para lang maibigay sa atin yung needs natin, minsan nagre-reklamo tayo kasi matagal sila or hindi nakaabot on time. Dapat unawain din natin sila. Kasi nga minsan hindi natin alam ang road condition or situation na kinasangkutan nila. Pero doon naman sa mga laging nagfi-fake booking, maawa naman po kayo sa ating mga food delivery riders. Kayong mga nagfi-fake booking kayo. Naku po, mga sir and ma'am, makikita nyo yung sacrifice nila para sa atin. Tapos if-fake booking nyo yung mga yan. Minsan, umabot pa ng mga libo-libo, 5,000, 3,000, tapos mabibiktima pa siya ng fake booking, malalagay sa alanganin yung kanyang trabaho, yung kanyang hanap buhay. Ha? Kasi once na na-involve sila into fake booking at hindi nila yan ma-approve sa kanilang office or sa kanilang company, baka yan po yung maging mitsa or maging reason para masuspend sila. Worst into worst, baka matanggal pa sila. Mawalan sila ng hanap buhay. Apektado pati family nila. Kaya sa mga nag-fake booking po dyan, sana nakakatulog kayo ng mahimbing. Wala kayong awa. Pero hindi rin yan maging dahilan mga food delivery riders, no? Para hindi natin gampanan ng maayos yung trabaho natin. Laban lang, makakabawi din tayo sa kanila in time comes.